na to, no? Maraming nagko-comment. Type dyan kung saan ka ngayon nakikinig or nanonood. Ayan, I can see from Canada, Qatar, Macau, saan pa? Saan pa yung iba? KSA, Korea, Kuwait, UAE, Dubai. Yan, meron pang having my break in between work time. That's really good. From Jubail, yan, galing dyan yung tatay ko. Ilang years din siya dyan. Germany, Taiwan, South Korea, Singapore, Hong Kong. Ayan, KSA Turkey. Wow. Jeddah, Canada, Korea, Saudi, Philippines, Switzerland. Wow, isa to sa dream destination namin ni Coach Marge. Saudi Arabia, Oman, Canada, Taytay. Ayan, sa mga nasa Pilipinas, thank you po kasi gising na gising pa kayo. Ayan, General Santos sa mga Bisaya diha, maayong gabi sa atong tanan, Pasig, Iraq. Ayan, wala bang taga-Iran dito? I hope you're doing fine dyan, no? Vancouver, Toronto, Jeddah, Dubai, CDO, Kuwait. Ayan, may gabi sa inyong tanan from Iran. Meron from Iran, grabe yung commitment nito. Kahit ano na, nagkakagulo na sa Iran right now, pero andito pa din sa Zoom. Yun yung tutularan natin, guys, di ba? Yung mga moments na hindi magpapatinag tayo. Alright, so tonight, guys, ano ba yung topic natin? Ano ba yung topic natin tonight? Sige nga, sino yung nakakita sa poster natin? Ano nga ulit yung topic natin right now? Kasi baka yung iba dito, ano lang, hindi alam kung ano yung pinasok nila. At least this time, alam nyo kung ano yung pinasok niya dito. Okay, yan, digital, na natuloy, naslang tuloy, na digital, pasensya na po, Bisaya tayo, medyo nagkakabuhol-buhol yung dila natin. Alright, so tonight guys, yes, we're gonna talk about digital revolution. Tonight, we'll talk about something very powerful and pag-usapan natin how ordinary Filipinos, just like you and me, paano ba tayo makaka-create ng income sa digital era? And more importantly, how you can protect your future financially in this uncertain world, 'di ba? Kasi ngayon, dami ng gera, nagkakagulo na lahat. Who among you here, medyo ang dami mong fears right now? 'Di ba? Hindi ka makatulog ng maayos, medyo nagtatanong ka na kung end of the world na ba, 'di ba? May mga instances na gano'n. Kaya I would say right now, no, we are in this uncertain world kasi medyo ano na, magulo na. But don't worry kasi pag-uusapan natin yung mga advantage and disadvantage of the digital era and how you can position yourself to make money on this time, no? Kahit nagkakagulo na ang buong mundo. So, would that sound good for you guys? Okay lang ba? Pag-isipan na natin, no? Hindi pwede na pag nangyari na yung mga kinakatakutan mo, dun ka na magte-take action. Ngayon pa lang, the only way para maharap mo yung fear mo is isipin mo na andyan ka na sa sitwasyon na yan, pero ano ba yung gagawin mo pag andyan na? Okay? Kailangan meron ka ng plan A, plan B, plan C, plan D. Okay? So, let me pull up my slide. Wait lang guys ha. Ayan. Let me pull up my slide para makita niyo lang. Ayan. Again, welcome to our topic tonight, which is digital revolution. All right? So, guys, I'd like to share this quote with you kasi topic natin is digital revolution. Sabi dito, the digital age rewards those who adapt, while others scroll, the smart ones learn how to earn. Okay lang ba? Okay lang ba, ano? Sabay-sabay nating basahin to para tumatak sa atin. Sabi nila, repetition is the mother of all learning. Lalo na pag naririnig mo yung sinasabi mo. Basahin natin ulit. Read it with me, okay? Let's go. The digital age rewards those who adapt, while others scroll, the smart ones learn how to earn. Okay? Tanong ko sa inyo, please be honest with me. Ano yung favorite app nyo ngayon na ginagamit na nakakaubos talaga ng oras nyo? Is it YouTube? Yan, may IG,
TikTok, Facebook, yan. Ano pa? Netflix, ano pa ba? How about the others? Facebook, ayan. meron pang meron pang Scatter. Yung iba ba, aside sa Scatter, Linda Walker, 'di ba? Si Linda Walker na merong 700 plus points. Short movie na walang katapusan, ML, ayan. Well, second question with you is, kumikita ba kayo dyan or kayo lang ang pinagkakakitaan? Sige nga, sige nga, wala, zero nga. Okay. Remember this, guys, okay? This is something I want you to realize, okay? Your 9 to 5, yung 9 a.m. mo to 5 p.m. mo tatrabaho or yung regular job mo, it pays the bills. Okay? While your 5 to 9, yung 5 p.m. to 9 p.m. mo or yung extra time mo after work builds your future. Okay? Ibig sabihin, yung 9 to 5 mo, that sustains your present. Yung salary mo, yung bills mo, and your 5 to 9, that's what builds your future. Maybe, possibly, nag-aaral ka ng panibagong skill or may negosyo kang ginagawa right after your job, no? Kasi, it's something na kailangan mong maintindihan na yung makakapagpabago ng buhay natin. Sorry to say this, hindi yung trabaho mo, but yung isang bagay na pwedeng magpabago ng buhay mo right now, ng present mo, is yung ginagawa mo right after work. Ditin ko, yung isang bagay na makakapagpa-build ng future mo, magbibigay sa iyo ng financial freedom, it's what you do after work. Sasabihin mo sa akin, MJ, busy kasi ako, may trabaho. Ang dami ko kasing ginagawa, kesyo ganito, kesyo ganyan. Well, kanina sumagot na kayo kung ano yung pinagkakaabalahan nyo. Okay? That means if you're busy sa Scatter, you're busy sa Facebook, you're busy sa mga Linda Walker, yung short videos, di ba? Well, ako guys, guilty ako. Guilty ako dyan, no? Pero I always remind myself, since may awareness na ako, nakakatulong ba to sa akin o ninanakaw nito yung time ko para sa future ko? You need to remember, your job feeds your present. What you learn after work builds your financial freedom. What you do after work, yan yung magbibigay ng financial freedom mo. Yan yung reason kung bakit makakapag-for good ka na sa Pinas. Yan yung reason kung bakit mas marami ka ng oras para sa pamilya mo. Well, that means may problema pala dun sa tinuro sa atin. 'Di ba? Sabi nga, I know most of us yung pinalaki tayo na ganito yung mindset natin. You go to school, you find a job para yun yung makatulong sa'yo na yumaman ka. You agree with me, 'di ba? Mag-aral ka ng mabuti, anak, para pag nakagraduate ka, makakahanap ka ng magandang trabaho, para yung trabaho mo, pag maganda yan, pwede nang makapatulong sa'yo at makapagpayaman sa'yo. Well, may kailangan i-tweak doon, no? You find a job, okay? You go to school, find a job. Ang job, yung trabaho mo, pwede siyang maging stepping stone for you to access the skills, the knowledge, or opportunity that can make you rich. Again, yung trabaho mo, it's not the end goal. Okay? Magiging stepping stone yan para mag-aral ka ng iba pang skills, para may additional na access ka sa additional knowledge and opportunity, 'di ba? So, kailangan this time may awareness tayo diyan. Now, why this topic matters, no? Bakit kailangan nating pag-usapan 'to? Let me start with a serious question. Eto, listen to me. Listen carefully, okay? What happens if tomorrow magkaroon ng krisis sa bansa kung saan ka nagtatrabaho ngayon? Flights canceled, contract stop, companies close, and right now, it's happening in some parts of the world, 'di ba? And kapag nangyari yan, ano yung gagawin mo? Sino ang unang apektado? Sige nga, paano pag nangyari yung kinakatakutan natin? Lalo na ngayon, 'di ba?
Sino yung unang apektado? We have to admit, ako at yung pamilya ko. Tama? Now, another thing to consider, bakit pag-uusapan nating topic na to is, what if mapalitan na yung trabaho mo ng AI? 'Di ba? Right now, it's happening. Question, ano yung trabaho right now na unti-unti nang napapalitan ng AI? Ano? Ngayon, nakikita natin sa fast food chains, 'di ba? May mga robot servers na. Yes, mga photographer, napapalitan na yung, 'di ba, tagasagot ng mga mga concerns natin dati, 'di ba? Mga agent talaga na tao, ngayon wala na. Mga ano na talaga, AI na. I have a friend, sabi niya sa akin, MJ, alam mo ba sa I think that's in the US, may pinapatrack sila na parcel or something that's in FedEx ata. Na-shock siya kasi yung kumakausap sa kanya is ano talaga, AI na, 'di ba? So you need to understand na in this digital era, talagang everything is uncertain. Kalaban mo si AI, right now may gera pa, 'di ba? Kaya marami sa atin ang may takot. Paano kung mawalan ako ng trabaho? Lalo na kung sanay ka na sa kitaan mo sa pagtatrabaho mo abroad. Alright? Kaya tonight, we are talking about digital revolution, digital wealth. Because the internet has created something very powerful. Why very powerful? Nagbibigay siya ng income that is not limited by geography. Okay? Meaning, kahit nasa UAE ka, kahit nasa Canada ka, kahit nasa probinsya ka ng Pilipinas, you can still create income digitally kasama yung mga mahal mo sa buhay. But, question is, ano ba yun? Ano ba yung maganda kong pasukin? Ano ba yung mga dapat gagawin ko, 'di ba? Kasi marami marami right now na options. But did you know, balikan muna natin 'to. Kasi kailangan this time may awareness ka sa sarili mo. Okay lang ba? Can we medyo ano lang, medyo let allow me to at least speak about the truths, no, na mga bagay na hindi natin pinag-uusapan pero kailangan nating harapin. Okay? Can you type number 1 if it's okay with you? Can you type number 1? Ayan. Hindi to para hindi to para pagalitan kayo o whatsoever. Lahat tayo guilty dito. But this is somehow, I would say, an eye-opener to us. Okay? Now, all right. Yan. Did you know, okay? Did you know, according to Esquire Mag, Filipinos spent nearly 5 hours a day on social media in 2025. And we are even the second highest in the world. Can you imagine that? Ilang oras yung binibigay natin sa social media na hindi naman tayo kumikita dyan. Okay? Not unless if you are a content creator at yan na talaga yung source of income mo. Okay? Ito naman, tingnan natin tong isang picture. Now, sabi dito, January 30 of 2026, Philippines lags longer daily sa social media despite losing global top spot. So imagine, data shows that average daily social media use increased about 4 hours in 2020 to nearly 5 hours in 2025. Grabe, no? Now, imagine if kahit 1 hour lang doon ay income producing activity. Imagine if kahit 1 hour lang doon, no, instead of scrolling, you are earning. Instead of watching, you are building. And instead of consuming, you are creating something. And that is the power of digital economy. Okay? Alam nyo guys, kung merong isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera, ano sa tingin nyo yun? Isang bagay na hindi
kailanman pwedeng bilhin ng pera. Pag natapos na yun, wala na. There's no going back. Yes, that is time. Ang oras na ginugugol mo every single day, imagine 3 to 5 hours. Can you help me compute? Let's just say 4 hours a day. Okay? 4 hours a day. 4 hours a day. 4 times, let's just say merong 30 days, no? Sa 4 hours na ginugugol natin, kaka-TikTok, kaka-Facebook, anong ginagawa mo na hindi ka productive, that's gonna be 120 hours in 1 month time divided by 24 hours in 1 day. Imagine sa isang buwan, meron kang 5 araw na wala kang ginagawa. 'Di ba? Pag may isang araw tayo na wala tayong ginagawa, parang ang boring kasi nasanay tayo, may pinagkakabalahan tayo. Pero hindi mo namamalayan, every month meron ka palang 5 days times 5 times 12, that's gonna be 60 days. Correct me if I'm wrong. Meaning, sa isang taon, if you're dedicating your time 4 hours every day on social media without being productive, kinakain ka lang yan, you're spending 2 months of yourself just being consumed on it. Imagine, hindi mo namamalayan na uubos ang oras mo, tumatanda ka na yung sabi mong 2 years ka lang magtatrabaho outside the country is naging 20 years na. Imagine those moments na na-miss out mo kasama ang mahal mo sa buhay, na sila din yung rason kung bakit ka nagtatrabaho abroad. So, there is always a battle between giving time or earning money. Tama ba? Iwan ko ba yung pamilya ko o sama-sama kaming magugutom? Right? But remember this, if you spend your time wisely, it's not gonna be an issue anymore. Kasi again, we are in the digital era wherein you can make money digitally if you just commit yourself to it. Aray, coach, grabe ka naman, 'di ba? Ako siguro yung pinapatamaan mo. Guys, let me talk about something serious ha. Again, real talk to. Hindi ikaw yung pinapatamaan ko right now. Yung katabi mo. Yung katabi mo sa camera right now sa Zoom, okay? Given the war that's happening right now, okay? Given the college student here still learning about bago magsimula. That's good, that's good. Given the war that's happening right now, there is global uncertainty, right? Right now, the world is becoming more uncertain, no? Maraming conflicts, okay? Economic issues, inflation, and when global instability happens, mostly ang affected OFWs. That is why digital income is powerful. Listen to this. Why is it powerful, yung digital income? Because your digital income, because your skills travel with you. Pag digital ka, kasama mo kahit nagta-travel ka, yung skill mo. Your knowledge travels with you, kasama mo din. Your system travels with you. Meaning, geographical location on earning money will not be an issue anymore. Okay? So, kailangan nating masink in sa utak natin yan. And ano ba yung mga advantages of the digital age? Okay? Now, ang goal natin dito, bakit ko sinishare sa inyo itong bagay na to, is kailangan mong maintindihan at paniwalaan mo sa kaibuturan ng puso mo. Tama ba yung term ko, guys? Kaibuturan ng puso mo na hindi na issue na pwede kang yumaman kahit online mo gawin ang mga bagay-bagay. Ulitin ko ang goal kung bakit sinishare ko right now ito sa inyo is kailangan pumasok sa utak natin, maintindihan natin, at paniwalaan natin sa kaibuturan ng puso natin
na hindi na issue na pwede kang yumaman kahit online mo gawin ang mga bagay-bagay. Okay? Gone are the days na need natin talaga na physically you need to be present para kumita. 'Di ba? Gone are the days na, kunwari, magne-negosyo ka, iniisip mo pa talaga is, kailangan may malaki akong tindahan, kailangan may physical store ako, 'di ba? Para at least, 'di ba? Iba talaga pag may physical store. But hindi mo alam yung behind the scene ng lahat ng 'yan. Ang sarap kaya mag-online, 'di ba? Sa physical, nothing wrong against that, no? Kasi marami akong mga marami tayong kasama dito, pero alam natin yung sakit sa ulo niyan. Yung business permit, yung mga limitations, 'di ba? So, let's talk about the advantages, okay? Because never in history has it been easier to start something. Okay? Now, ano ba yung mga advantage na kailangan mong maintindihan para talagang mag-sink in sa sarili mo na, okay, pwede na pala talaga. Kasi baka until now, iniisip mo pa din yung old school ways pa din, di ba? Now, ano yung advantage? Number one, low capital. Number two, global market. Number three, time freedom. And number four, multiple income streams. Now, pag-usapan natin yung low capital. Okay? Before, if gusto mo mag-business, kailangan magrenta ka. Tama? Mag-hire ka ng employees, mag-inventory ka. Ngayon, laptop lang. Internet, tsaka yung skill mo. Tama? Dati, kung mag-a-apply ka sa trabaho, kailangan mo pa talaga lumabas, pumila, mag-print, ganyan. Ngayon, yung pag-a-apply ng trabaho, online na lang, send mo na lang eh. Yung mga application right now, pwede na, naka-Canva na lang. 'Di ba? So, ibig sabihin, hindi na siya ganun ka-grabe yung effort. Okay? Number two, global ang market. Okay? Kung may tindahan ka or kung may business ka, ang customer mo lang is sino? Yung barangay, yung nasa city mo, yung nasa province mo. But with the digital revolution, sino ngayon yung customer mo? The whole world. 'Di ba? Buong mundo. Walang limitation, walang scope. Okay? Now, kung mag-a-apply ka ng trabaho or magtatrabaho ka, dati yung mindset lang natin, dapat pupunta ka talaga physically sa office mo. Right now, ang daming kumikita or nagtatrabaho na mga VAs na yung amo nila is foreigners. 'Di ba? Kasi wala nang limitations. Nagbabago na ang panahon ngayon, guys. Kailangan mag-adapt tayo. Kailangan i-update din natin yung OS sa utak natin. Okay? Number three, time freedom. Digital income can work even while you sleep. Imagine, kumikita ka kahit natutulog ka. Hindi ito magic, guys, ha. It is system. Okay? Imaginein mo, no? If may business ka online, kahit tulog ka right now, iba-iba kasi yung time zone. Tama? You need to understand, habang tulog yung buong Asia, gising ngayon yung buong US, buong Canada. 'Di ba? Ngayon, iba-iba tayo ng time zone. That means, ang sarap lang kasi nakaka-cover mo buong mundo, and yung time mo is yung negosyo mo can possibly work 24/7. Okay? And last but not the least is multiple income streams. Yung salary mo can be one income source. But I'm not generalizing overall, ha, kasi I'm sure yung ibang countries like first world countries, Canada, US, they can do multiple jobs. But sa atin, sa Asia, no, very limited yan. But right now, because of the digital economy, pwede ka ng maraming pagkakitaan online. It can be freelancing, it can be content creation, it can be affiliate marketing, online business, or pwede din trading or the forex and cryptocurrency market. Pwede din stock market. So, marami. Now, pero kung maraming advantage, hindi pwede mawala yung disadvantage. Agree? Hindi mawawala talaga yun, kasama yun. And I want to be honest to you tonight.
meron ding disadvantage ang digital economy or yung digital revolution na nangyayari ngayon. Okay? Can you type what? Can you type what? Sige nga. Kung ano. Ano ba yun? Ano, may disadvantage din pala. Okay. Now, well, here's the thing. Let me be honest with you tonight, guys. Number one, information overload. Ang dami ngayong nag-o-offer ng mga tutorials, mga strategies, YouTube, no? Pero it gives you confusion. Nagse-search ka ngayon sa YouTube, paiba-iba yung explanation, ano ba talaga yung gagawin ko? Tama? Now, number two, scams. Yes, sabi kanina, hacker. 'Di ba? Let's be real. Ang daming scam online ngayon. 'Di ba? Ito yung paborito nating script. Ito yung paboritong nagpapasarap sa tenga natin. Double your money. Yan. Guaranteed profits. 'Di ba? Pero imagine this. Kung guaranteed sana lahat, sana wala nang mahirap. 'Di ba? Dapat sana lahat tayo mayaman na ngayon. 'Di ba? Number three, discipline. Working online means self-discipline. Wala kang boss, ikaw ang boss. But the question is, are you a good boss to yourself? 'Di ba? May inaaral ka ngayon, 'di ba? Possibly business or what or sa trading, no? Ang ginagawa mo right now, since walang nakatingin sa'yo, wala kang boss, ikaw yung boss sa sarili mo, pagkaharap mo sa training right now, nanonood ka pa lang, wala na, wala pang 5 minutes, inaantok ka na. Sinong guilty dyan? Diba? Yung nanonood ka pa lang, okay. Tapos mamaya, gaganon na, iiblip ka na. Kasi nga, ano din, kailangan ng self-discipline talaga. 'Di ba? Kailangan mong i-push yung sarili mo. Walang ibang magpupush sa'yo. Kailangan ikaw. Now, number four, overwhelming options. Kaya nga, sa sobrang dami ng ways to make money online, freelancing, online services, content creation, di ba? Affiliate marketing, online business, trading. Here's the truth. Eto, listen to this. Here's the truth, okay? You don't need to do everything, okay? Because if you chase everything, you catch nothing. Ulitin ko, you don't need to do everything. Hindi mo kailangan salihan lahat, 'di ba? Hindi ka octopus, no? Na lahat, pwede ba 'yun? Dami mong ginagawa. Okay sana no kung marami kang kamay, marami kang paa, okay sana 'yun. Marami kang utak na mapagsasabay-sabay mo, 'di ba? Pero hindi mo kailangan gawin lahat. Pumili ka ng isa, aside sa trabaho mo, yun yung i-master mo. Question, did you know how many hours to become an expert on something? Sige nga, how many hours ba para masabihan ka na you are a pro on something? You are an expert on something. Yan. Wow, ito ha, mga ano siguro to. Yes, maraming taon. But to be specific, it needs for you to do it 10,000 hours for you to become a pro on something. Ibig sabihin, you need to dedicate 7 to 8 years of your life na 8 hours mong ginagawa yung isang bagay na yun for you to become a pro. Pero ngayon, konting distraction lang. Nakita mo lang si Linda Walker na may ilang points, 'di ba? Na-distract ka na ngayon, 'di ba? Naubos tuloy yung oras mo, 'di ba? Sayang. Nakita mo lang naglalaro yung kaibigan mo, napasali ka tuloy, 'di ba? Napaparty ka tuloy sa ML mo, 'di ba? So, you need to choose and commit. Okay? Ayos ba tayo dyan? Baka medyo medyo seryoso tayo dito. Yes, kailangan talaga. Kasi, again, sa nangyayari ngayon, kailangan na nating maging mas responsable pa sa mga ginagawa natin. But I'm not telling you guys, I'm not telling you na bawal na tayong mag-enjoy, ganyan, 'di ba? But if you truly know your situation, you need to, tawag dyan is, delayed gratification. Kung hindi mo pa talaga deserve mag-enjoy kasi sa sarili mo, ang dami mo nang inubos na oras sa kung ano-ano.
'di ba? You need to at least bumawi ka sa sarili mo na you need to develop something. Okay? So, the real opportunity right now is ang internet, gumawa siya ng something very powerful. It created leverage. Meaning, ano meaning yan? Your effort can multiply. And that's where trading comes in. Okay? Sa sobrang dami, di ba? Pwede ka namang mag-YouTuber, mag-TikToker, pwede ka mag-affiliate sa TikTok. Ano pa ba? Ano ba ngayon? Dami. Pero, na-observe nyo, very crowded na sila. Na, sorry to say this yung mga influencers ngayon, kaya nga wala na masyado, hindi na kumikita masyado sa ano to sa pagva-vlog, they opt into promote sugal. Okay? I have nothing against that kasi buhay naman nila yun. Pero very crowded na yun. And what is something now na maganda pasukan na hindi pa lahat nakakaalam na meron palang pera dito? Okay? Ano ba? Okay? Why trading is relevant today? Because right now, the world is uncertain. Bakit maganda si trading? Kasi may gera. Pag may gera, may economic crisis, may inflation, and when uncertainty increases, the financial market becomes more active. Okay? Okay? Need to understand that sa panahon ngayon, habang nagpapanik na lahat kasi may gera, may ganito, alam mo ba ang pinakamagandang pasukan is si trading. Kasi nagmo-move ang currencies, nagmo-move si gold, ang indices nagmo-move, and traders who understand the market can take advantage of these movements. Kung alam mo kung paano pagkakitaan ang nangyayari ngayon, it's gonna be an advantage sa'yo. But let me clarify something important. Trading is not gambling. Okay? Trading is not gambling. Professional trading is a skill. What do I mean with it? For example, doctors study medicine, right? Ilang years yun, okay? Engineers study engineering. Traders study markets, okay? Tayo, we study the charts, the patterns, risk, execution, and when done correctly, it becomes a structured skill. A skill that can potentially give you digital money. You agree with me? Type PS if you agree with me. I hope nakuha nyo yung punto ko doon na now is the right time na aralin mo si Forex trading. Okay? Kasi lahat ngayon nagmo-move. Pag nasabayan mo sa market yun, it's gonna be a transfer of wealth yung mangyayari. What do I mean by transfer of wealth? No? Tulad yan, BTC, yes, tama yan. Sa Bitcoin, sa cryptocurrency, di ba? Tapos na yung panahon na, sorry to say this ang dami kasing dati effective, pero sa sobrang dami ng market din ngayon, very crowded na yung iba't ibang mga spaces kasi magkakalaban na lahat. I'll mention this. Kunwari, if you're in the skincare industry, di ba? Yes, tama yung term. Saturated na, in short. Yung kalaban mo right now, yung kapitbahay mo, di ba? May dala-dala kang sabon right now. Pag uwi mo, ibebenta mo sana sa kapitbahay mo. Pagkatingin mo, yung kapitbahay mo, may dala-dala din. 'Di ba? Right now, tayo din yung nag-aano-ano 'di ba? Nagko-compete. But sa market, sa financial market, wala kang ibang kakompetensya diyan. Yes, we are competing, we are buying and selling, pero hindi directly na magkakalaban tayo, 'di ba? So, ang challenge lang diyan is kailangan mong maintindihan bakit maganda si trading. It can be forex trading, it can be cryptocurrency, it can be stock trading, no? Basta maganda si trading, no? Number one, kasi digital business siya. Okay? What do I mean with it? No? Pasok siya dyan, pasok siya sa pinag-uusapan natin na you can earn anywhere around the world. Okay? Now,
When I was in Dubai, always ko itong sinishare, ngayon, nasa Manila din ako. Kahit last night, kahit nasa saan man ako, basta may cellphone ako, may internet connection ako, kahit hindi ako magbenta ng kung ano-ano, mag-trade lang ako sa market, pwede akong kumita. Okay? Kahit wala akong dalang physical product, yung mismong platform ko is nasa cellphone ko lang. Okay? Hindi ko kailangan ng inventory, hindi ko kailangan ipaship to, ganyan. Ang maganda dito is yung cellphone mo lang, internet, at yung platform mo. Okay? At the same time, it's a pandemic-proof business. Okay? When you say pandemic-proof, kahit magpandemya man, hindi sila apektado. And even during wars, pwede mong sabayan yung movement ngayon. 'Di ba? Especially when people they're having more fear, no? Ang nangyayari, they opt in to buy more on gold. But right now, medyo hindi ganun kataas yung nangyayari, yung expectation. But long term, guys, hindi pa to in shock pa kasi si market. Long term, people would talagang, how do I say this? Mas comfortable sila to go on mga safe havens like mga commodities like gold, oil, silver, ganyan, no? So, ngayon, magandang makasabay ka at maaral mo kung paano. Second, flexible yung lifestyle. Marami sa atin dito, di ba? Kahit OFW, yung kanina nakikita nyo, pwede talagang kumita din ng malaki. Yes, guys, pwede sobra. Kasi may tinatawag tayo sa trading, iba't ibang klase ng trading time yan eh. Pwede kang scalper. Sa scalping kasi, pwede kang at least 15 minutes ka lang nag-trade. Okay? Labas ka na, exit ka na. Okay? Meron din, day traders. Yun talaga full-timers sila. May iba din, magpo-position lang sila in a week tapos mag-exit before the weekends. Okay, so magsiset lang sila ng stop loss, stop loss, tapos TP, tapos iano lang nila yan sa weekend. Meron din iba na year. So, very flexible. If you're thinking about learning this skill, tapos OFW ka, kaya ko ba? Yes. Marami sa amin dito. Yung community natin, nasa 90% OFW na mga traders. Okay? Pangatlo, low startup cost. Sa forex trading, to be specific you can start for as low as $100. But yung $100 mo, hindi ko nilalahat. Pero I have a testimony na ina-assist ko na student from Canada. Yung $100 niya, naging $2,000. Another example, si Sir Ariel. Last year, I think that's December or January, no, January ata, yung $300 niya, naging $500,000 yun. Medyo high risk nga lang siya, no? Medyo high risk yan. Of course, sa trading, walang 100%. It can be a win or it can be a loss, but you can manage your risk. Okay? Pero guys, alam naman natin, sa trading, sobrang andaming yumaman dyan. Kahit mga taga Middle East. Marami akong nakakausap dito na mga DH, no? Na talagang nagme-message sa akin, sinasabi nila na, MJ, alam mo ba kung bakit ako pumasok dito? Kasi yung amo ko, ito din yung ginagawa at ini-encourage din kami na matuto. Imagine that these are locals in the Middle East na sobrang yayaman na ito yung ginagawa nila. It's just really sad kasi hindi to accessible sa atin na learnings. Hindi to, kung sa baga guys, sikreto to ng mayayaman na hindi sinasabi sa atin kasi gusto nila habang buhay lang tayong magtrabaho sa kanila. May mga ganun. Di mo lang alam na kung sana tinuro na to sa atin, can you just imagine one day, lahat ng Pinoy, aside sa masisipag, aside sa sobrang matatalino, magagaling din na traders. I would love to see it one day na every Filipino family may alam kung paano mag-trade. Yung tipong, ay, Pinoy ka? Trader yan. Magagaling yung mga Pinoy sa trading, 'di ba? Hindi yung tipong, ano lang, mga Chinese lang, 'di ba? Gusto niyo ba yun? And I would love to see one day na sa sobrang yaman ng mga Pilipino, tayo na naman yung mag-hire ng taga-ibang bansa. Gusto nyo yung driver nyo, di ba? Pakistani, Bangladesh, tayo yung mag-hire. Di ba? Tapos,
yung mga house help natin sa bahay, ibang lahi din, 'di ba? So in as much, I would love to see that one day. Yun yung vision natin na this is not yet accessible to everyone, but we can start it from ourselves. Na tayo yung mag-e-educate din sa pamilya natin, sa anak natin, sa kapatid natin, sa magulang natin para wala nang maloko, 'di ba? Now, number 4, high earning potential talaga. Sobrang laki ng potential kitain. And last but not the least, okay? No experience needed, no? Hindi kailangan matalino ka, hindi kailangan magaling ka sa math or whatsoever, or kailangan may 3 monitor setup ka. Importante dito, you need to understand na kailangan mo lang talaga yung openness matuto. Yun lang, no? Kasi sabi ko nga, hindi ako naniniwala na merong bobong tao. Meron lang talagang tamad at walang sistema. Yung tipong nakakalimutan mo parati o kung nakakalimutan mo parati, isulat mo. Hanap ka ng paraan para mas madali mong maintindihan or ma-remember yung isang bagay. Okay? Sabi dito, wag naman patan, pwede ba mga Australian or British driver? Wow, yung mga Australian drivers, no, hindi ano yan, hindi nag-honk yan. Parang ano sa kanila yan. Well, yan, bakit ko nasabi yan? When I was in Boracay, I think that was few years ago, we checked on the, I think, presidential suite ata yun. And yung nag-tour sa amin, I think that's in Shangri-La, yung nag-tour sa amin parang Russian. Sabi ko, wow, pwede pala to. Pwede pala na nasa Pinas ka, pero yung mga empleyado mo is ibang lahi. So, dun na-open yung mind ko. So, it's not impossible to us. Kaya, kailangan maintindihan natin na may proseso. Now, ang common mistakes lang din natin is, lalo na pag baguhan ka pa lang, you're always looking for quick money. You're always looking for quick money. Sino guilty dyan? Gusto mo madali, gusto mo walang gagawin, gusto mo haruhay na lang, hayahay na lang, di ba? Hindi pwede yun. Sa totoong buhay, sabi ko nga, yung 5 to 9 mo, yung after work mo, yun yung magpapayaman sa'yo. Okay? Now, another thing, you're always jumping from strategy to strategy. If you're in trading, hinahanap mo talaga yung holy grail. Hinahanap mo yung, eto lang talaga yung pinakamaganda. Alam mo, maraming magandang strategy. Okay? Maraming magandang strategy. Maraming strategy that can make you profitable. Pero, ang nangyayari, kahit marami yan, pero wala kang na-master dyan, wala pa din yan. Kesa, nawawala ba boses ko? Hello, hello? Hello? Nawawala ba? Type number 1 if okay. Type number 1 if okay. Loud and clear, okay. Now, the thing is, hanap ka ng hanap ng strategy, no? Right now, if you're already in our community, tinuro na yung strategy, ba't ka pa maghahanap? Ang gagawin mo na lang is you need to master that. Okay? Another mistake, not learning risk management. Alam mo na kung paano, pero sinusugal mo lahat, di ba? And another mistake is learning alone. Did you know that success is faster when you have guidance and community? You agree with me? 'Di ba? Mas napapadali natin kung marami tayo, nag-e-enjoy tayo, at may guidance. Okay? Now, okay lang ba mag-share ako sa inyo on how we can position ourselves better sa panahon ngayon? Kasi yun naman yung challenge eh. Okay, how can I position myself better? Okay? Now, paano ba? Okay? How we can take advantage of it? Okay? Now, eto siya. Number 1, decide to learn a new skill. Hanap ka ng isa. I'm not telling you na trading lang talaga, no? But if in your heart, gusto mo talaga aralin ng trading, well, that's good. No, that's good. Okay? Remember this, digital income always starts with skill. Skill first, money later. Okay? Huwag yung tipong get rich quick scheme. Money now, skill later. Walang yayaman dyan. I tell you. Okay? Skill first, process first, money later. Okay? Decide. Decide ka. Kailangan isipin mo tonight kung ano ba talaga yung gusto mong pasukin. Okay? Huwag yung palipat-lipat na ubos yung oras mo. Hanap ka ng hanap. You need to decide. Okay? You need to
Pray for it. Pray over it. Kasi si Lord, hindi naman yan magbibigay ng aksidente lang eh. 'Di ba? Lahat nakaplano na kay Lord. Okay? Kailangan mo lang hingin sa Kanya yan. Pangalawa, build knowledge. No? Don't rely on hype. Study on systems. Huwag lang yung tipong, eto, yumaman si ganito, pasok ka na. Eto, yumaman naman si ganito, pasok ka din. Lahat na lang, di ba? Na-hype ka kasi, di ba? Hindi pwede yung emosyon lang. You need to study systems. May proseso kung paano nila ginawa yun. Yun yung aralin mo. Number 3, very important, join a community. Why? Learning alone is slow. Learning with mentors and other people, it's faster. Okay? Number 4, take action. Okay? Knowledge without action is entertainment. Na ibig sabihin nun, para ka lang nanonood ng movie, na-inspire ka, umiyak ka, di ba? Na ano yung damdamin mo, di ba? Na-touch ka. Pero at the end of the day, kung ngayon, right after this, wala ka pa din gagawin, parang nanonood ka lang ng movie. Tama? So, let me be honest with you. Okay? Kasi, you need to understand na dapat matagal mo nang dinicide yan. Pero, that's okay, no? It's never too late. It's never too late. Okay? But in trading, guys, pag-usapan natin konti sa trading, no? Trading is powerful. Okay? Ito yung reality, Trading is powerful. Lalo na kung inaaral mo na siya ngayon. Nag-decide ka, inaral mo si trading, no? But it can also be dangerous if done wrong. Trading is not gambling, trading is risk management, no? So, ang mga professional traders, guys, did you know ang goal nila is hindi lang profit. Ang goal nila is mag-protect ng capital din. Kasi if you lose your capital, you lose your ability to trade. Araw-araw open ang market. Okay, kailangan mong maintindihan na kung papasok ka sa trading, okay, yan talaga yung gusto mo, kailangan mong maintindihan na hindi pwede padalos-dalos. Okay? And also, okay, now, also, ano yung number 4? Can you comment ano yung number 4 sa how we can digitally position ourselves? Sabi dito, number 4 is take action. Okay? Now, it's taking action. Okay? But, okay, let me remind you with this, okay? The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. Ibig sabihin, sabi ko nga kanina, dapat matagal ka nang nag-decide. Pero, you need to understand, you have to take action ngayon na. And naniniwala ako that the biggest investment that you can make or give yourself is education. Ever since education, di ba? OA nga pakinggan eh. Di ba? Education, education. Pero, yan yung nagbibigay sa'yo ngayon ng trabaho. Eto ngayon, andito ka kasi natututo ka paano mag-online. You educate yourself. I'm not telling yung academy talaga, but it's always education. Because, skills cannot be taken away from you. Hindi kayang nakawin yan. Di ba? Not by recession, not by layoffs, not by war. Knowledge stays with you. That skill stays with you forever. Okay? I hope na naintindihan mo yon. And kung nag-iisip ka pa ngayon kung ano talaga yung papasukin ko. Okay? Okay lang ba mag-share ako sa inyo right now kung ano yung wins ng community natin? Okay lang ba? Kasi baka naisip mo right now, sige, aaralin ko na tong Forex, no? Lalo na sa community namin, guys, especially sa mga bago, we are more of a Forex trading community, okay? Naisip mo yun, aaralin ko na tong Forex, okay? But did you know, merong cost yan, okay? Merong cost yan. But let me share with you these wins first, okay? Now, I'd just like to share with you guys something that we're really, really happy. Hindi pa namin nire-release yung bago kasi para at least surprise na muna kasi 3 months yung tinitingnan namin right now. But did you know last year, from July to December, July, August, September, October, November, December, 6 months, did you know that our community
nag-withdraw lang naman tayo ng around $675,000 overall sa community natin. That means, yung traders ng buong community is kumita lang naman at nakapag-withdraw ng 39 million pesos. That deserves a clap. Meron ba kayong mga kamay dyan, guys? And congratulations if kasama ka dito. And, excuse me, sa batch 4, di pa natin re-release, no? Pero we're very happy right now. Sobra, sobra, sobra. And I hope that nag-sink in yan sa inyo na yung 39 million pesos na yan, that is earned together, not alone. Okay? So, I hope na maintindihan nyo na sobrang laki ng potential talaga sa forex trading if it is just in your heart to decide na papasukin nyo talaga to. Actually, marami na right now ang kumikita sa community natin. This is not to brag, but this is something to let you understand na ito, may option. Ito yung nangyayari ngayon. Konting plug ko na lang din, no? Para at least meron kayong specific talaga na idea kung ano yung pwede nyong gagawin. But for those who are already in here, in our community, congratulations. I'm very, very proud of you. We are very proud of you that you've done something for yourself, a best investment sa sarili mo. Okay? Nandito lang pala ang pera. Okay lang ba magpanoorin natin to? This is something na tumagos din sa puso ko kasi maraming gustong mag-for good na nasa abroad. And right now, it's slowly happening. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. Parami ng parami. And I pray that one day, na lahat ng mga gustong bumalik ng Pilipinas, gustong makasama yung pamilya nila, it will no longer be an issue for us. Kasi this time, you have a skill that can help you do it. And let's listen to this video para makita natin kung anong nangyari sa isang classmate natin dito sa community. Nandito lang pala ang pera. So, bakit pa ako magpagod? Hi Pips, may interviewin naman tayo from our community fresh from Thailand, Miss Vine! Kamusta naman yung trading journey mo? Ang dami kong natutunan. Ganado ka kapag natutunan mo na isang bagay na gusto mong matutunan, lalo na pag nag-take profit ka na. Every time na mag-trade ako, may kinita ako. Wala pang 1 month sa trading journey mo, bakit ka nag-resign? Kasi hindi lahat may lakas ng loob na gano'n na hindi na uwi na ako ng Pinas. Kasi in just 4 days, kumita ako ng 6 digits. And naisip ko, ba't ako magpagod for 1 month at ganito lang ang kinita? Ilang digits lang? 4. Sabi ko, nandito lang pala ang pera. So, bakit pa ako magpagod? So, ibig sabihin, nakatipid ka pa ng oras. Kaysa yung oras mo, ubusin mo ng ilang taon, tapos ganito lang yung kita mo. Ngayon, days lang, kinita mo yung isang taon na effort mo. Actually guys, humble lang to si ma'am, pero 7 digits na yung kinita niya dito sa 1 month mo na journey. Kaya talaga from zero knowledge to 7-digit income. Yes, walang imposible kasi walang bagay na mahirap kapag talagang porsigihin mong matuto. Everything can be learned. Kung kumita ang iba, why not you? Of course, you start from the basic. Mastery muna bago ka sasabak sa live trading. Demo muna, mag-build ka ng confidence sa demo. Itong Pinoy traders, ginamit ni Lord para ako makonect sa legit broker. So, ngayon, connected ako sa world market, makapag-trade ako anytime. Para sa mga taong talagang nagnanais na magkaroon ng financial breakthrough, then this is the right business for you. Comment ako if you want to learn more, and we conduct free. Alright, yan. Ayan yung picture namin ni Miss Vine. Yan yung mga withdrawals siya, guys. Imagine. MJ, totoo pala, kaya pala na kahit zero knowledge, kahit wala akong idea, kahit feeling hindi pala mangyari, guys, already a testimony. And it's already happening over and over again sa community natin. Now, what I want you to understand, nawawala ako? Okay lang ba? Okay. Now, what I want you to understand is, kaya mo. Okay? Lalo na kung nasa community ka na, kaya mo. Okay? Kung ngayon, hindi ka pa kasama sa community, lalo na sa VIP, you need to understand na huwag kang matakot. Kasi nga, kung iisipin mo, kung makaaral mo pala to, this is something that can help you out. But of course, guys, I just want to really also
highlight on this na may kosto. Okay? Hindi, walang yumaman na yumaman lang bigla overnight. These are the people who committed themselves na talagang mag-i-invest sa sarili nila. But did you know, dito sa Pilipinas, for you to learn that skill in forex trading, para maintindihan yun to kailangan mong maglabas ng ganito kalaki para matuto. Kaya hindi siya naging accessible for everyone. Kaya ang mayayaman lang ang yumayaman kasi sila lang din yung nakakapag-invest ng ganitong education sa sarili nila. Okay? Now, you need to understand na kaya pala yung mayaman. So, nakikita nyo, ito perfect example. Sino dito yung nanonood kay Small Laude? Yung husband niya si Phil, 'di ba? Yung mga anak niya may always dalang laptop kahit sa loob ng eroplano, kahit nasa kotse. Anong ginagawa? 'Di ba nagte-trade? Yung mayayaman, alam nila ito. Did you know when I was in Dubai to attend the Dubai Forex event, may kasama tayo doon. Sabi niya, alam mo, MJ, merong university dito that offers financial markets, forex trading, that will cost you 3.6 million pesos. 3.6 million pesos. Imaginein mo, ganun kamahal. But guys, I have a good news for you. Share ko na lang din konti, no? Kasi lalo na sa mga alam na kung ano ito, pagbigyan natin yung mga bago na wala pang idea, okay? Now, don't worry kasi hindi yan yung binayaran ni Miss Vine at namin nung nagsimula kami, no? Meron din online nag-o-offer ng at least 100,000, 200,000, may monthly pang babayaran. Well, magkano ba yung ininvest ni Ma'am Vine sa sarili niya to start with? Actually, ang talagang nakatulong sa kanya guys is our Hero 30-day program, no? This is the reason we created something special. It's a 30-day structured program for beginners, no? Wherein we teach yung mga forex foundations, manual talaga na trading guys, hindi yung bot lang, hindi yung copy trading lang. Talagang matututo ka, okay? Pinaka matagal na siguro kung talagang hindi mo tututukan 2 to 3 months, depende talaga sa iyo. Pero if you commit yourself on your extra time, no? Yung matututo ka sa risk management, sa execution, katulad ni Ma'am Vine, yung 1 month niya, imagine mo, ganun pala kalaki yung impact. Ganun kalaki yung impact na kung magko-commit ka lang, hindi ka na pala aabot ng ilang years pa sa pag-a-abroad. Pwede pala mapabilis mo kung magko-commit ka lang. And good news is, this Hero 30 doesn't cost you that much. Okay? Good news is, until now, it's just $198. Can you compute that for me? Sa mga bago, can you compute that for me? Magkano ba si $198 times, let's just say, 58. Sige nga, $198 times 58. Magkano ba right now? I think that's around, yes, around 11,000, 12,000. Question, cellphone mo magkano? Kumita ka ba dyan? Sige nga, nag-loan ka pa, di ba? Nasira, bumili ka na naman ulit. Well, what I want you to understand guys, hindi tapon na pera to. Okay? Isipin mo na lang, nagpapaaral ka ng ibang tao, this time, ipaaral mo sarili mo para ikaw yung matuto. Okay? Now, moving forward, ano ba yung kasali dyan? We have the XEU Sniper, lahat ng mga testimonies na nakita nyo guys, eto kasali to. Okay? Yung si Sir Ace, nung nasa video yung first, kumita lang naman siya ng isang araw ng 356,000 dahil sa XEU Sniper na yan. At most of them right now, sobrang tuwa sa XEU Sniper na yan. Okay? Now, pero, ano pa ba yung ibang kasama dyan? May smart move indicator, okay? Somehow ICT yung concept nito guys na may indicator na ifa-follow mo para mas confident ka at may confirmation ka sa trades mo. We also have Surefire VIP signal and yung live trading. Good news. Can you type good news? Can you type good news? Kasi next week, magsa-start na po ang live trading with US 30.
Kaya kung andito ka ngayon and you're already in the VIP group, please keep posted sa Telegram, keep posted sa VIP GC natin. Kasi ma-observe nyo na, makikita nyo na mismo next week yung live trading natin with US 30. Yan yung pinaka na-excite tayo guys. Kasi lahat tayo magsasabay-sabay ng trade. Kasama lang naman, no other than yung pinaka-founder natin which is si Coach Nars. Imagine niyo yun, yung founder natin mismo, kasama natin magla-live trade, ipapakita sa atin kung paano gagawin yung trade. Wow! And lahat ng yan guys kasama na. But, meron pa akong isang good news. Okay pa ba? Okay pa ba mag-over-deliver kami? Kasi bakit? Instead of, actually hindi ko na nalagay, pero kasi akala ko talaga, hindi ma-extend. Okay? Right now, guys, instead of 198, you can start for as low as around $99 pa din. Okay? So, if ever nasa around, lahat ng ito, XEU Sniper, lahat ng to, yung mga trainings, nasa 5,700 pesos na lang. 5,700 to 5,900. Question, how do I enroll? Just approach the person or the page na kausap mo. Simulan mo na, habol mo. Kasi pag sinabi ni Coach Nars na mag-i-increase na to 198, guys, wala na akong magagawa dyan. Kasi ilang beses na akong nakipag-huddle, nakipag-negotiate kay Coach Nars. Every time ako yung speaker, Coach, please, wag mo munang increase kasi kawawa naman yung iba. Pero, well, you need to really pay for it. And ako, guys, let me leave you with this thought tonight, okay? The digital revolution is already here. The question is not whether opportunity exists, okay? Question is, will you position yourself to take it, di ba? 5 years from now, dadaan yung panahon, either ito lang yung sasabihin mo, I'm glad I started learning early, or I wish I started earlier. That choice is yours. Sabi nga ng isang pinakamayaman na tao sa buong mundo, yung tito ko, si Uncle Warren Buffett, sabi niya, the best investment you can make is an investment in yourself. The more you learn, the more you'll earn. Kailangan mong maintindihan yan. Okay? And okay lang ba, last thing, okay lang ba mag-share ako sa inyo ng kwento ng isang barbero at ng trader? Okay lang ba? Can you comment number 1? Okay lang i-share ko sa inyo. Can you comment number 1? Ayan, okay. Let me leave you with this story tonight, guys. Isang araw, may isang trader na nagpunta sa barbershop para magpagupit. Habang ginugupitan siya ng barbero, nag-uusap sila ng kaibigan niya about sa trade. Sino dyan? Mga nag-uusap-usap sa trades nila. Na tinanong ng nag-uusap kasi sila, pinakita yung mga trades nila sa MT5, 'di ba? Yung platform natin na ginagamit. Tinanong ngayon ng barbero, ang trader, no? Sabi niya, "Sir, ano po yung trabaho niyo?" Sagot naman ng trader, "Trader ako, nagte-trade ako sa financial market." Napakunot niya yun yung noo ng barbero, sabi niya, "Trader? Yung forex na scam, sir, yung mga crypto na scam," sabi niya. Napatawa ang trader at di na siya umimik. Pero makulit yung barbero, napailing na naman siya. Sabi ng barbero, "Sir, sa totoo lang, di ako naniniwala na may kumikita talaga dyan. Kasi kung totoo yan, di sana marami ng mayaman ngayon." Ginawa ng trader, gumiti na lang siya. Hindi na siya umimik. Tapos, sabi ng barbero, habang tumitingin sa labas ng barbershop, sabi niya, "Sir, tingnan mo, yung mga tao sa labas. Ang daming nahihirapan sa pera. Kung totoong yung trading na yan, sana lahat kumikita na." 'Di ba? Ang kulit ng barbero, no? Kung ako siguro andyan, wala na, umalis na ako. Pero yung trader na to, tahimik lang siya. Pinagmasdan niya lang dumaan yung mga tao sa labas. Tapos sinabi niya, "Alam mo, parang hindi rin ako naniniwala na may barbero." Biglang nagulat yung barbero, sabi, "Ha? Anong pinagsasabi mo, sir? Barbero nga ako ngayong gumigupit sa'yo eh." Gumiti ngayon yung trader, sabi niya, "Kung may barbero, bakit ang daming tao sa labas na mahaba pa din ang buhok?"
Sagot agad ng barbero, kasi hindi naman sila lumapit sa barbero. 'Di ba? Hindi naman sila lumapit sa amin para magpagupit. Tumango ngayon ang trader, sabi niya. Ganon din sa trading. Hindi dahil may access na tayo sa financial markets ngayon, ibig sabihin automatic kikita na ang lahat. Alam ba, yung mga kumikita sa trading ay yung lumalapit, yung nag-aaral, yung nagpa-practice at seryosong ginagawa ito. Natahimik na yun yung barbero. Wala siya. Speechless eh. At doon niya na-realize ang isang bagay. Hindi pala problema kung may opportunity o wala. Ang problema ay kung handa bang gamitin ng tao ang opportunity. Okay? Ano ang lesson ng story? Nung lesson yun? Wala. Trip-trip lang nila yung usapan. Wag na natin silang pakialaman kasi sila lang naman yung nag-uusap. Pero anyways, kidding aside guys, eto yung lesson. Maraming opportunity sa mundo. Pero hindi lahat ng tao kumikita. Hindi dahil walang opportunity kundi hindi dahil hindi lahat willing matuto at gumawa ng aksyon. Okay? Ganun din sa trading. Ang market, andyan na. Ang platform, ang broker, andyan na. Ang training, andyan na. Ang opportunity, andyan na. Okay? Pero ang kikita lang is yung mga magdedesisyon na matututo at mag-take action na magko-commit sila na aaralin nila. Okay? With that guys, thank you sa lahat ng mga nagstay. I hope you learned something tonight and to God be all the glory. Alright, I hope may natutunan kayo guys. Can we take a photo together? Can we take a photo guys? Picture muna tayo. Picture tayo, open camera. Alright, 1, 2, 3, smile. Okay. Okay. Picture muna tayo lahat guys. Picture muna tayo. Open your cameras. 1, 2, 3, smile. Ayan, grabe. 461. 460 yan. No, nagre-leave na yung iba. Maraming salamat sa inyo guys Talagang nag-commit talaga lahat dito. Ang dami natin. Thank you po. Picture, smile. Ayan, ayan. Okay. Guys, if you learned something tonight, can you drop all your ideas, your learning sa GC natin para at least ma-empower at ma-encourage din natin yung isa't isa. Alright? Thank you po. God bless po. Ingat po kayo.